Noong 1905 kinuha ni JP Morgan si Belle da Costa Green bilang kanyang personal niyang librarian. Naging malapit sila kaya lumabas agad ang mga iskandalosong tsismis na may namamagitan sa kanila. Sa huli, binuo niya mula sa koleksyon ni Morgan ang isa sa pinakamahusay na aklatan sa mundo at kumita siya ng milyon-milyon. Pero may nakakagulat na lihim si Belle, isang bagay na kapag nabunyag ay maaaring sumira sa lahat. Si Belle de Costa Green ay ipinanganak noong ika-26 ng Nobyembre, 1879 sa Washington, D.C. sa pangalang Belle Marion Greener. Pero hindi ang ipinanganak niyang pangalan ang tatanda ng kasaysayan. Tulad ng makikita natin mamaya, babaguhin niya ang kanyang pangalan sa ilang kadahilanan. Ang ama ni Belle ay si Richard T. Greener. Siya ang unang African-American na nagtapos sa Harvard College noong 1871 makasaysayang tagumpay na nagbukas ng daan sa kanyang matagumpay na karera. Naging kilalang edukador siya, lobistang pampulitika at leader ng komunidad ng mga itim sa Washington, D.C. Lumago pa ang kanyang pamana na maging dekano siya ng Fakultad ng Batas ng Howard University. Si Genevieve Ida Fleet Greener, ina ni Belle, ay galing sa kilalang at progresibong pamilya sa Washington. Naging guro rin siya at isang musikero, kaya lumaki si Belle sa isang tahanan na puno ng talino, sining at ambisyon. Isang kapaligiran na malaki ang naging impluwensya sa kanyang murang buhay. 6 ang naging anak ni Genevieve at Richard matapos silang ikasal noong 1874. Malaya at medyo may kaya ang kabataan ni Belle para sa isang Afrikanong-Amerikanong pamilya noon, pero puno rin ito ng kaguluhan. Ang kanyang ama ay noon ay umaangat, nakakakuha ng mataas na posisyon sa gobyerno at edukasyon, lalo na sa Controller's Office ng US Treasury at bilang kalihim ng Grant Monument Association. Si Belle at mga kapatid niya ay nakatanggap ng mataas na edukasyon sa bahay nila sa Washington, mas mataas kaysa karaniwan noon. Nakihalubilo rin ang pamilya sa mga kilalang Afrikanong-Amerikano tulad nina Frederick Douglass at W.E.B. Du Bois, kaya sila ay nasa gitna ng laban para sa pag-unlad ng lahi. Agad namang nagkahiwa-hiwalay ang pamilya dahil sa isang rebelasyon. Nadiskubre ni Richard na nilagay ng asawang si Genevieve na puti ang kanilang pamilya sa census form. Para sa lalaking dedikado sa karapatang sibil, ito ay matinding pagtataksil, hindi lang sa trabaho kundi pati sa pagkakakilanlan. Naghiwalay sila dahil dito, kahit na hindi sila kailanman nagdiborsyo. Lumipat si Richard sa Asya para magtrabaho sa Vladivostok na kamakailan lang nakuha ng Imperyong Ruso matapos ang ikalawang digmaang opyo laban sa China. Doon, ikinasal siya kay Mishi Kawashima, isang Hapon, at nagkaroon sila ng 3 anak kahit may asawa pa siya. Pagkatapos ng paghihiwalay ng kanilang mga magulang, bahagyang binago ni Belle at ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga pagkakakilanlan, inalis ang letrang R sa kanilang apelido, mula Greener ay ginawa nilang Green. Iniwan ni Belle ang gitnang pangalan niyang Marion at ginamit ang Da Costa para suportahan ang pag-aangkin ng lahing Portuges upang mapaliwanag ang kanyang maitim na kutis habang nagpapanggap na Europeo. Sinundan siya ng ina, pinalitan ng apelido sa Van Fleet para mag-angking may lahing Dutch. Nagawa nila ito at nakalusot bilang may lahing Europeo kahit na African-American sila dahil maputi ang balat ng kanilang pamilya. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang mga imbento at naputol ang ugnayan nila sa pinagmulan bilang African-American. Si Belle at mga kapatid niya ay lumayo sa ama nila. Kahit nabuhay pa ito hanggang 1922 bihira na lang makita ni Belle ang ama niya nung nasa hustong gulang na siya. Noong 1896 inaalok si Belle ng posisyon at scholarship sa Northern Cemetery for Young Ladies sa Massachusetts. 3 taon siyang nagtagal dito, saka naman siya nagkaroon ng posisyon sa summer school ng Amherst College. Maikli lang ang posisyong ito pero mahalaga sa kanyang paghubog at pinag-aralan niya ang larangan ng pagkatalogo at pag-archive ng aklatan. Ito ay panahon kung saan ang mga gobyerno at mga institusyon ay nagsisikap na ayusin at ikatalogo ang napakalalaking archive ng mga dokumentong kanilang nakolekta sa loob ng ilang siglo at kadalasan ay nakatambak lamang sa mga basement bilang isang napakalaking bunton ng mga dokumento. Noong 1902 ang mataas na edukasyon at isang espesyal na kurso para sa mga librarian mula sa Amherst, kinuha si Belle ng Princeton University upang magtrabaho sa kanilang prestihiyosong aklatan at mga archive.
Sa loob ng 3 taon, pinahusay niya ang kakayahan at nagkaroon ng mahalagang karanasan, inilalapat ang Quora sa gawain. Dito rin niya nakilala si Junior Spencer Morgan II. Si Junius ay pamangkin ni John Pierpont Morgan, pinakamakapangyarihan at pinakamayamang tagapondo ng korporasyon noon. Tulad ng maraming iba pang mga higante ng Guild Age, nagsimula ng gamitin ng kanilang pamilya ang kanilang kayamanan para sa mga gawain pangkawanggawa, at si Junius ay isang kilalang taga-suporta ng aklatan at koleksyon ng sining sa Princeton. Humanga si Junius kay Bell, kaya inirekomenda niya ito sa kanyang tiyuhin noong 1905 nang kailanganin ng banking magnat ng archivist at librarian para ayusin ang malaki at lumalaking koleksyon ng mga libro at dokumento. Simula ito ng bagong at kahangahangang buhay para kay Bell. Bago pa ito naging tanyag na Morgan Library and Museum, naipunla na ni JP Morgan ang binhi ng yamang pangkulturang ito noong huling bahagi ng 1850. Nasa edad 20 pa lang, si Morgan ay nahumaling na sa pagsusulat kamay at ng ongolekta ng mga bihirang halimbawa na naging simula ng kanyang habambuhay na pagkahilig sa nakasulat na salita. Ngunit ito ay simula pa lamang. Habang yumayaman si Morgan, lalo ring lumalakas ang hilig niya sa koleksyon. Sumiklab ito sa isang imperyo ng bihirang libro, sinaunang manuskrito, stained glass, magagandang guhit, lumang eskultura, at iba pa. Noong ipinakilala si Bell kay Morgan noong 1905 lumaki na ang mga koleksyon ni Morgan sa isang magulong labirinto ng kayamanang walang sistema o kaayusan. Ang aklatan ay kasing husay lang ng dali nitong mahanapan ng kailangan. Kung walang kaayusan, magiging gusali lang ito ng mga kagilagilalas na bagay na di mahahanap. Ginamit ni Bell ang talino at makabago niyang pananaw para baguhin ang koleksyon. Pero kaya ba niyang trabaho? Noong 1905 nang upahan si Bell de Costa Green, hindi pa pampublikong institusyon ang magiging Pierpont Morgan Library. Nakatago sa pribadong gusali sa Madison Avenue, ito ang personal na taguan ng yaman ni JP Morgan. Naging personal na librarian ni Morgan si Bell at inatasang ayusin ang maraming materyales. Sa tiyaga at determinasyon, sinumulan niyang isaayos ang koleksyon ayon sa tema at uri, ginawang kaayusan ang dating magulo. Sa unang pagkakataon, madaling natagpuan ang mga gamit nang hindi na kailangang maghanap ng matagal, kaya't ang magulong tambak ay naging isang maayos na aklatan. Pero hindi doon tumigil si Bell. Sa mga taon, nag-organisa siya ng mga kaganapan at eksibisyon para ipakita ang pribadong koleksyon ni Morgan. Kalaunan, lumawak pa ang papel ni Bell, lampas sa pagiging isang librarian. Naging pinagkakatiwalaang kumpidante at personal na katulong siya ni Morgan. Habang tumataas ang reputasyon ng pamilyang Morgan sa pagkakawanggawa, dumami rin ang humihingi ng pondo para sa proyektong pangsining, pangiskular at pangkultura. Lahat ay gustong makakuha ng yaman na maalamat na banker. Si Bell, dahil sa talas ng pakiramdam at mata, ang nading tagasala. Siya ang unang salaan, masusing sinusuri ang mga nagpetisyon at panukala nila. Tanging ang mga itinuturing niyang karapat-dapat sa pansin ni Morgan lamang ang nakakalusot. Kalaunan, ang pagiging malapit ni Bell kay Morgan ay hindi na iwasang magdulot ng mga sismis, mga bulong-bulungan na ang kanilang relasyon ay higit pa sa profesional at ito ay nanatili ng mahigit 1 siglo. Nang magkita sila noong 1905 at si Bell ay 26 na taong gulang lamang, samantalang si JP Morgan ay 68 na. Bagamat may asawa, kilala siya sa pagiging babaero at nagkaroon ng maraming kabit. Inamin pa nga ni Green na labis siyang nahumaling sa kanya. Hindi niya direktang kinumpirma o itinanggi ang chismis, pero nang tanungin kung naging kabit siya ni Morgan, sumagot daw siya ng, "Sinubukan namin." Isa ba itong pilyong biro o isang misteryosong pag-amin? May lap pa rin ang katotohanan, pero sa laki ng tiwala at yamang ibinigay ni Morgan sa kanya, mapapaniwala kang may namamagitan sa kanila. Kalaunan, kumita si Bell ng $10,000 kada taon, katumbas ng mahigit $300,000 ngayon. Hindi pangkaraniwan para sa isang librarian. Nang namatay si Morgan noong 1913 at 13 iniwan niya kay Bell ang $50,000 sa kanyang testamento na katumbas ngayon ng mahigit $1,250,000. Bakit ganon kalaking kabutihang loob? Ginawa ba niya siyang milyonaryo dahil lang sa pambihira niyang trabaho na hindi maikakaila? O may mas malalim bang nagbuklod sa kanila? May tanong din kung ano ang alam ni Morgan tungkol sa pinagmulan ni Bell.
Kahit nagpapanggap siyang puting babaeng may lahing Portuges, isa talaga siyang itim na babae na sinadyang baguhin ang pagkakakilanlan para malampasan ang diskriminasyon noon. Dahil sa napakaraming oras na magkasama sila, nagtatrabaho ng magkatabi, naglalakbay, nag-uusap, posible bang hindi talaga alam ni Morgan? O pinili lang ba niyang pumikit na humaling sa talino at alindog niya? Nakakalungkot, walang malinaw na ebidensya rito, kaya puro haka-haka lang tayo. Ang napagkakasunduan ngayon ay malamang na hindi sila naging magkasintahan at hindi alam ni Morgan ang tunay na pagkakakilanlan ni Belle. Pagsapit ng dekada, 1910, malinaw na lampas na sa pagiging librarian lang ang posisyon ni Belle. Siya ang namahala sa institusyon at pag-unlad ng mga koleksyon kahit hindi siya naging direktor hanggang dekada 1920. Simula 1900 at 8 madalas nang bumiyahe si Belle sa mundo para dumalo sa auction at makipagkita sa mga kolektor para bumili ng bagong bagay. Si Morgan nasa niyang kausap hanggang sa mamatay ito at pagkatapos ay ang anak at pangunahing tagapagmana nito na si JP Morgan Jr. ay lubos na nagtitiwala sa kanya at hinayaan siyang gastusin ang kanilang pera ayang sa kanyang sariling pagpapasya. Malaki ang naging impluwensya ng interes ni Belle sa naging pag-unlad ng aklatan at museo noong unang kalahati ng ika-20 siglo. Malaki ang interes ni Belle sa mga manuskritong medieval kaya't ang Morgan Library and Museum ay may isa sa pinakamalalaking koleksyon ng iluminadong manuskrito at miniature painting mula sa medieval period sa buong mundo. Mahalaga ang isa sa pinakaunang at masining na kopya ng La Motte d'Arta ni Thomas Malory, isang klasikong akdang medieval. Nagbayad si Belle ng $50,000 para dito sa isang subasta noong 1911. Interesado noon si Belle sa Oriental, Aprikano at Asyanong sining at panitikan, mahalikha mula pre-kolonyal na Aprika, gitnang silangan at malayong silangan bago pa impluwensya ng kanluran. Nakuha niya ang mga piraso tulad ng isang aklat ng mga Ebanghilyong Etiop mula ika-14 na siglo, isang koleksyon ng mga Kristiyanong Ebanghelyo mula sa Ethiopia kung saan ang kapotikong simbahang Etiopiano ay umunlad ng hiwalay sa mas malawak na mundong Kristiyano. Madalas sa mga subastahan para sa ganitong mga bagay, si Belle ay nagpapakita ng matapang na pag-uugali, hindi pumapayag na matalo sa tawaran kapag may nakita siyang bagay na may partikular na halaga. Matalas ang mata niya at hindi siya magastos sa hindi sulit na bagay. Noong unang bahagi ng dekada 1900 at 20 pinangunahan ni Belle ang pagbago ng Morgan Library mula pribadong institusyon na may mga gawaing bukas sa publiko tungo sa ganap na pampublikong institusyon. Binuksan ng Pierpont Morgan Library ang mga pintuan nito noong 1924 kung saan si Belle ang unang direktor at nanatili sa posisyong ito ng halos isang kapat ng siglo. Sa simula, maari lamang itong tumanggap ng humigit kumulang 10 bisita sa isang pagkakataon, ngunit pinalawak ang aklatan sa pamamagitan ng mga bagong annex habang lumalaki ang mga koleksyon at kasikatan nito. Pagtapos ng kanyang panunungkulan, ang aklatan ay may libu-libong bihirang aklat at manuskrito, 10,000 likang sining at bagay na pangmuseo, at daan-daang libong digaanong bihirang aklat at manuskrito. Si Belle ay hindi lamang isang tagapanguna sa kanyang larangan at isang kahangahangang tagapang-alaga ng aklatan at kolektor. Namukod-tangi rin siya sa lipunan ng New York sa kanyang kaparangyan. Madalas siyang nagdadamit ng marangya at may sombrerong may malalaking balahibo. Noong dekada 1920 na puno ng jazz at bourbon, madalas siyang makitang may hawak na inumin sa isang kamay at sigarilyo sa kabila. Sabi nga, hindi ibig sabihin ng pagiging librarian ay kailangan niyang maging mahinhin o tahimik. Hindi siya nag-asawa marahil dahil inaasahan noon na tumigil sa trabaho ang mga babae kapag nagkaanak. Gayunpaman natagpuan niya ang pag-ibig. Noong 1900 nagkakilala sila ni Bernard Berenson, sikat na eksperto sa Renaissance art at nagsimula ng relasyong tumagal ng ilang dekada na may halong romansa, pagkakaibigan at intelektual na pagsasama. Nagpalitan sila ng mga masiding liham at nagkasama sa Europa at Amerika. Kahit magkarelasyon sila, hindi sila nagsama sa bahay dahil may asawa si Bernard at mahalaga kay Belle ang kalayaan niya. Si Genevieve, ang ina niya, ang kasama niyang tumira sa malaking bahagi ng huling yugto ng buhay niya at malaking bahagi rin si Belle sa pagpapalaki ng isa niyang pamangkin. Nagretiro si Belle bilang direktor ng Pierpont Morgan Library noong 1948 nang nasa huling bahagi na siya ng kanyang 60. Mahina na ang kalusugan niya noon, kaya nang may exhibition sa aklatan matapos ang isang taon para ipakita ang mga akdang nakuha niya, kinailangan niyang gumamit ng wheelchair.
Pumanaw siya noong Mayo 10, 1950 dahil sa cancer sa St. Luke's Hospital sa New York. 70 taong gulang siya. Iniulat ng The New York Times ang kanyang pagkamatay at tinawag siyang isa sa mga pinakakilalang librarian sa bansa. Nakakalungkot, sinira ni Green ang karamihan sa personal niyang papeles bago siya namatay, kaya maraming bahagi ng kanyang buhay at trabaho ang hindi na alam ngayon. Gayunpaman, ang kanyang mga liham kay Bernard ay nanatili mula Pebrero 1900 hanggang Marso 1949 at ito ang pinakamalawak na koleksyon ng kanyang mga personal na papeles. Malaki ang kanyang pamana. Sa kasalukuyan, ang Morgan Library and Museum, na siyang bagong pangalan nito, ay itinuturing na isa sa pinakamagagandang aklatan at koleksyon ng sining sa buong mundo na nabuo mula sa pribadong pondo. Maliban kay JP Morgan mismo, wala nang mas naging responsable sa pag-unlad nito kundi si Belle de Costa Green. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Belle de Costa Green. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may iba pa kayong suwestyon, ilagay din ninyo sa mga komento sa ibaba. Sana nakasubscribe at naka-on ang notifications nyo para agad nyo makuha ang lahat ng upload ko. Hanggang dito na muna ako, magkita tayo sa susunod na Forgotten Life. Salamat!